Alam mo ba, may isang sikreto sa pagyaman na hinding-hindi mo makikita sa social media. Isang paraan para magkaroon ka ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng ingay. Tara, buksan natin ang sikretong yan. Hating gabi, ikaw na lang ang gising. Tahimik na sana ang paligid, pero yung isip mo ang gulo-gulo. Hawak mo yung cellphone mo, scroll ka lang ng scroll. At habang ginagawa mo yan, nakikita mo sila, yung mga kaibigan mo, yung mga di mo kilala. Lahat sila parang ang saya-saya. At dyan nagsisimula yung mabigat na pakiramdam. Yung pakiramdam na parang may kulang sa'yo. Yung pakiramdam na, teka, bakit ako hindi ganito? Yung pakiramdam na napag-iiwanan ka na. Para kang nalulunod sa mga flex nila, sa mga achievements nila, habang ikaw, andito pa rin. Kung naramdaman mo na to, kahit minsan lang, para sa'yo to. Makinig ka. Kasi ito yung totoo. Mayroong isang sekreto ang mga tunay na financially free. Isang sekretong na hindi nila pinopost, hindi nila pinangangalandakan, pero itong mismo ang pundasyon ng kanilang kalayaan. At ngayon, ibabahagi ko sa'yo ang sekretong yan. Pakinggan mo tong maigi. Ang tunay na yaman ay ang mga bagay na hindi nakikita. Ito ang pinaka-importanting lesson na matututunan mo sa usapang pera. Ulitin mo sa isip mo. Hindi ito tungkol sa brand ng damit mo o kung gaano kalaki ang TV mo. Hindi. Ito ay tungkol sa bagay na nagbibigay sa iyo ng tunay na seguridad kahit walang nakakaalam. Tingnan natin to. Sa isang side, yan yung social media flex. Ang ganda tingnan, di ba? Bagong kotse, check. Travel sa Japan, check. Latest na gadget, check. Pero madalas, sa likod niyan, may katapat na utang at stress. Ngayon, tingnan mo yung kabilang side, ang silent wealth, emergency fund, pag-ibig MP2, bayad na utang. Aminin natin, hindi ito Instagrammable, walang magla-like niyan. Pero alam mo kung anong meron dyan? Kapayapaan, real peace of mind. So ang tanong ko sa'yo, pagod ka na ba sa laro ng social media? Sa laro ng pagpapakitang gilas? Kung oo ang sagot mo, handa ka na bang baguhin ang laro at matutunan kung paano manalo sa totoong buhay? Good, kasi 4 na simpleng gawi lang ang kailangan nating baguhin. 4 lang. Ito ang 4 na bagong gawi na magiging susi mo. Susi para makawala ka sa pressure at para masimulan mo ang sarili mong tahimik na pag-angat. Okay, gawing number 1, sanayin ang delayed gratification. Ano to? Ito yung kakayahan mong sabihin sa sarili mo na gusto ko yan, pero hindi muna ngayon. Sa bawat beses na mas pinipili mong ilagay yung 500 pesos sa ipon mo imbes na sa bagong damit na nakasale, you know what you're doing? Pinapalakas mo yung financial muscle mo. Isa itong superpower, lalo na para sa ating mga Pinoy na laging binabalanse ang sariling gusto at ang pangangailangan ng pamilya. Pangalawa, at napaka-importante nito, please, iwasan mo ang comparison trap. Lagi mong tandaan, social media is a highlight reel. Hindi mo nakikita yung utang sa credit card sa likod ng magandang travel photo. Hindi mo naririnig yung stress sa likod ng bagong kotse. So, anong solusyon? Mag-detox ka. I-mute mo yung mga account na nagtitrigger yung inggit sa'yo. Huwag mong ikumpara ang chapter 1 ng buhay mo sa chapter 20 ng iba. Focus ka sa sarili mong kwento. Okay ka ba? Pangatlo, gawing freedom ang disiplina. Kasi para sa karamihan sa atin, ang salitang disiplina parang parusa, di ba? Parang paghihigpit. Pero baliktarin natin ang mindset na yan. Ang disiplina sa pera ay hindi para parusahan ka ngayon. Ang totoo niyan, ito ay para palayain ang future self mo. Yung bawat automatic transfer sa savings account mo tuwing payday, regalo yan para sa future you. At pang-4, mag-isip long term. Isang simpleng tanong lang ang kailangan mong tandaan bago ka gumastos ng malaki. Ito ba ay isang asset na lalago o isang expense lang na maglalaho? Iwasan mo yung mga pangakong yayaman ka agad. Walang ganon. Tandaan mo ha, ang pagpapayaman parang pagtatanim ng puno. Hindi yan biglaan. Kailangan ng panahon at pasensya. Ulitin ko, ang pasensya ang tunay na susi. Ang pagtitiyaga na maghintay. Ang pagtitiyaga na mag-ipon, ang pagtitiyaga na magpalago, dahan-dahan. Ito yung sekretong hindi exciting pakinggan, pero ito ang totoong gumagana. At kapag pinagsama-sama mo na ang 4 na gawing ito, ano ba talaga ang naghihintay para sa'yo? Hindi lang ito pera o savings. Mas malalim, mas makabuluhan pa dyan. Ang naghihintay sa'yo ay
ang tunay na kalayaan. So ano ang kapalit ng lahat ng sakripisyo mo? Ito. Una, bawas anxiety. Yung pagtulog mo sa gabi, mahimbing, kasi hindi mo iniisip kung saan kukunin ang pambayad. Pangalawa, mas matalinong desisyon, hindi ka na magpapadala sa pressure, kasi alam mo ang priority mo. At ang pinaka-importante sa lahat, tunay na peace of mind. Yung kapanatagan ng loob na kahit anong pagsubok ang dumating, meron kang masasandalan. Yan ang totoong yaman. Baka iniisip mo ngayon, kaya ko ba yan? Parang ang hirap. Ang sagot ko sa'yo, oo, posible. Marami ng Pilipino ang tahimik na ginagawa ito. Sila yung mga simpleng tao na hindi mo makikita sa social media. Yung katrabaho mong hindi nagyayabang, pero fully paid na pala ang bahay. Yung tita mong hindi mahilig sa branded, pero nakapag-invest na para sa retirement niya. Posibleng-posible ito para sa'yo. At nagsisimula ang lahat sa desisyon mo ngayon. Kaya bago tayo matapos, iwanan kita ng isang tanong. Sa paglalakbay mo patungo sa iyong silent wealth, ano sa tingin mo ang pinakamalaking hadlang para sa iyo ngayon? Yung pressure mula sa ibang tao o yung sarili mong mga nakasanayan? Pag-isipan mong mabuti, dahil ang unang hakbang para malampasan ang isang balakid ay ang kilalanin ito.